question, public office is public trust. So meaning, dito wala kayong sinisino, di ba? Tama, Yes. no? Okay. Pangalawa, sa kabuuan kanyo ng budget, the whole budget, you scrutinize it. So, yun po ang aking pong panggagalingan dito. So, sabi ho ninyo kanina, Madam Chair, na hindi nyo po napanood o nabasa yung transcript nung part 3 po nito pong interview kay VP Sara. Yung po bang part 2 nabasa ninyo, napakinggan ninyo? I'll be honest, Ted, hindi ako masyadong Okay. Sige. naghunood. Okay, sige po. Kasi nga siguro baka naiinis kayo. Tama yun eh. Pag ayaw mo, huwag mong panoorin, di ba? Pero ako po lamang dito, sabi ko nga po kahapon, ilalayo ko ang politika na issue dito. Ang akin is, ano ba sinasabi nung tao? Yung pong transcript nito, ito po nilalaman ng kanyang pahayag. Opo. Tungkol po ito sa budget ng DepEd sa classroom construction. Sabi niya rito, ito po kasi meron siyang prueba dito eh. May papel siya rito, NEP vis-a-vis GAA. Alam niyo ho yun? Okay, pati yung sinasabi din po na listahan na isinabit ng mga kongresista. Ito, babasahin ko ha. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na iyon, kung hanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at inilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel, nandyan yan, naging 24 billion. At hindi lang yan. Dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa papaano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. At ito nga daw po, binabanggit nga na ang ultimo DPWH hindi alam itong listahan na ito. So ang question is, kung totoo po, Madam Chair, na kayo po ay public office and public trust sa lahat po ng kawani ng gobyerno at ang pambuong budget po ang inyong sinusuri, hindi ba nararapat na suriin nyo ito dahil regardless of politics, mabigat itong akusasyon ni VP Sara na ito pong pondo para sa classroom construction ay mukha pong may hindi tamang pinupuntahan. Yes, Ted, oo. Totoo yan, no? Public office sa public trust. Talaga naman, ano? Kaya po yung pagbusisi doon sa budget nung classroom, sa totoo lang, inaangal na namin yan. Eh. Si Kong Franz lang madalas mag-raise yan, saka si Kong Raul Manuel. Okay. Kaugnay sa DepEd budget ng classrooms. Kulang na kulang talaga ang budget sa classrooms. Yan talaga problema ng mga, even ng mga kongresista, no? I remember sila din ay nagreklamo doon sa hindi naman nagagawa yung walang bagong building, kulang yung mga ganito, etc. Pero sa budget po niya, mas maganda sana kung nandun siya at natanong siya. Kasi kung ang pinag-uusapan natin, particular dun sa classroom, sana natanong yung mga particular issue na yan sa kanya at nakasagot, diba? Kasi gusto nating malinawan eh. So kung meron palang ganun, saan napupunta yon? Anong nangyari doon? Plus, yung mga accusation niya, kasi nag-bycam yan eh. Doon pa lang, malalaman mo na at doon pa lang, pwede ka nang umangal. Pwede sa bago naman, after naman sa amin, diretso sa Senate eh. So, ibig sabihin, may imprimatur din ng Senado kung ganun yung nangyari. And the Senate should know that. Ganun yung yung Senado, alam nila kung ano yung nangyari at kung saan din nilagay yung pera. So, dapat doon pa rin, natanong na sa kanya, di ba? Okay. Yung issue na yan. Or di kaya, na-divulge na yon. So, maganda po sana talaga nandun siya nung hearing ng budget mismo. Opo. So, yung nga po. So, considering na siya hindi nasipot, di ba? Considering po na nagsabi niya na kahit ako zero budget, may bahala na kayo sa akin. Considering po yung ganung statement po ng VP, ano hong balak nyo? Kayo ba'y maghahain ng resolution dito for another issue? Because this revelation, I think, will merit another resolution asking for an investigation, and this time, you can invite her again.
Actually, meron kami mga resolutions inviting her doon, not inviting her, resolutions kaugnay sa mga issues ng DepEd, Pero I will get back doon sa mga ilan namin, na file namin, even yung mga laptop. Actually, 2022, 2023 pa lang, meron na kaming mga ilang resolutions doon. But anyway, we will review that kasi yan naman ay isa sa mga duty talaga natin. Tingnan Opo. natin ano yung mga iba pang mga kaugnay niyan. Pero ang totoo, Ted, it's just isa yan sa mga issue na talagang ang tindi nung yung kakulangan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. overall. Yes, ma'am. Grabe talaga yung kakulangan natin sa Tsaka yung tsaka yung paggasta doon sa pera, 'di ba? Yung pong Oo. underspending. Kaya nga po dapat siyang humarap. Pero kasi po ako nung binasa ko ito at napanood ko ito, ako ho naman sa akin lang bilang mamamayan sinasabi ko, ito'y panibagong katwiran din para imbitahin siya ulit to enlighten us dito po sa kanyang binabanggit. Kasi kung hindi siya ulit sisipot, ako mismo iisipin ko na mukhang hindi ka seryoso dito sa iyong revelasyon na ito na may umano ay maaari tayong pagkakahinalaan dito nga sa papalobo ng pondo ng classroom construction ng ilang pong mga kongresista. That's the point po, Madam Chair. Anyway, so ma'am, ito lang po, before ako magpasalamat sa inyo. Sabi nga po ninyo, public office is a public trust, no? And then pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin yan lahat. Hindi hubat sa nagdaang pong mga budget deliberation din. Gawin ko itong halimbawa, para po sa budget ng House of Representatives, 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GIA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Yeah, actually yan, kasama yan sa dinidiscuss kapag deliberation ng budget. So nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at who defend the budget of the House? Ang nagde-defend po niyan ay member of the House din. Kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala ito sa committee, ma'am? Wala ito sa committee? Sa committee, wala po sa committee. Oo. Ay bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau pinasisipot ninyo bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para na mapapanood namin? Ano po siya? Kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinideliberate. O nga, no, wala po sa committee hearing yan. Anong attached agency? Anong attached agency? The House is one sole independent entity. Paano attached agency? Saan to naka-attach? Sa legislature, dalawa lang naman sila Senate and the House. Oo. But usually nakalagay siya sa tawag dito, sa plenary deliberations nilalagay. Hindi pero wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Actually, that has been tradition. Yun. Doon tayo pupunta. Ito yung time-honored tradition. Di ba, ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa Makabayan, we question everything. Yes, kaya ma'am. Opo, kaya nga po kayo doon poprotesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Yes. Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro kami ngayon na taong bayan, tatanong din, bakit ho sa Makabayan Block hindi kayo mag-invoke ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng Kamara? Actually, pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask, pwede kami mag-meeting ng Makabayan. Opo. O kaya po, mahirap itong gawin because you will be ostracized.
Syempre, kasama yun, kabahagi yun. Palagi naman kami ostracized. Hindi na kami bago doon, Ted. Ibig sabihin, kahit naman anong gawin namin, Oo. we're in the Yes, opposition. opo, Ganyan opo. talaga yung ano. Opo. Pero ma'am, just to stress the point, ano po, kayo ho mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Oo, wala siya. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, opo. So, yung nga po ang tanong din namin. So, is it fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget, pero ang House mismo, walang committee hearing, walang defense niyan sa committee, at doon na lang po yan inaaprobahan sa plenaryo nang hindi man lang po pinagdidebatehan? Hindi, pinagdedebatehan siya. Actually, wala lang nagtatanong. ganun yung itsura niyan. Walang nagtatanong, walang parang katulad din sa Senate, ganyan din yung form nila, di ba? So, it passes, pero in-open sa plenary for deliberation. Opo. Yun sa plenaryo siya yung time na yun. Opo. Baka takot magtanong ang mga kongresista. Tapos kami, hindi naman namin nabubusisi kasi nga, at dami rin namin inaasikaso. But anyway, that's a good point. Opo, yes ma'am. It's a Actually, ma'am. well-taken point. Oo. Opo, pero ma'am, kami ho dito, sincerely ho, we appreciate your presence kasi tatado na lang kayo dyan eh. I mean, alam din po namin kung gaano kabigat ang trabaho nyo, kasi ang daming departamento, ang dami pong dapat busisiin, kayo po itatatlo laang, at sa panahon din po ng botohan, kami naman po tumatangkilik sa inyo pong consistent na boto. And we appreciate that, Madam Chair. Hindi po ako Madam Chair. At hindi ako magiging Madam Chair kasi Opo. minority ako. Yes, ma'am. Hindi po kasi dinadaan ko lang sa presiding officer na si Chacha. Third Yan ang person Madam po Chair ako. natin, Opo. DJ Chacha. Kung ako ang Okay. presiding chair, gagawin po kitang Madam Chair. Okay, sige. But I cannot do that. Okay. Oo. Anyway, sige po. So imparting po, Ma'am Arlene, dito po, ang atin lang po, paano ho namin ito ngayon maintindihan? By next week po, plenary na po ito. Yes, Opo. oo. So, Puyat na nga opo. kami. Opo, so plenary. Grabe, ang daming dokumento. Hindi Yes, pa ma'am. Yes, ma'am. ng mga ahensya. And Oo. sabi nga nila, ginusto mong maging miyembro niyan. So, yan ang mga kapalit yan. Di ho ba, ha? So, ngayon pong aming katanungan, ma'am, ito po lang naman po tanong, and we will respect kung ano pong inyong sagot dito. So, do we expect the members of the Makabayan to also scrutinize the budget of the House? Oh yes, oo. Kasama din naman yon sa ating duty. We will. Kasama yun palagi, no? Opo. Sige po. So, abangan po At namin. kung sino Ted ang magtatanong, di syempre mag-aano pa kami, mag-aalaman pa kami sa Makabayan. Oo. Kung sino pa yung mag-aano. Opo. Ang hinahanap ko po sa inyo, yung inyong minority leader. Ay, baka sa nasa district po. Okay. Paano naging district? Party list siya. True. Sige. So true because we are True FM.